Welcome back to K-Learn Korean Language Training, your Korean language training since 2016. Hello po once again, Sir Gerard here and welcome back. For today's video, pag-usapan naman natin yung mga passer po ng EPS topic KLT22. Meron na po announcement ang DMW para dun sa mga final passer. Ibig sabihin, pasado na po sila sa exam and then sa skills test. And then, ang next na po nila is medical and then submission of documents like yung fit to work na medical, passport, etc. Dito po yung mga information. Okay. Wait lang, check natin. Eto, so, EPS topic. Okay, so ito po yung mga listahan ng mga passer. Dito po sila. Pag nandito yung pangalan nyo, ibig sabihin, pwede na po kayo magpa-medical sa kahit anong accredited po ng DOH na medical clinic at approved din ng DMW. Okay, so mag-ingat po tayo sa ibang mga medical clinic na minsan kasi kahit na meron silang makitang health issue sa inyo dahil first medical pa lang is if fit to work nila kayo. And then, pagdating ng final medical, dun biglang lalabas yung health issue nyo. So, malaking problema. Punta kayo sa mga trusted na medical clinic na talagang i-check nila yung mga dugo nyo, mga baga nyo. As in lahat. Yung siguradong fit to work po talaga. Kasi kawawa din kayo kapag sa final medical nyo makikita yung health issue. At least kahit sa first medical nyo is makita na yung, kung may makita man silang health issue sa inyo, at least makapagpagaling na kayo. Diba? So, yun kailangan kasi talaga is fit to work po talaga siya. Kaya yung mga passer, congrats po. Bale 2,643 po yata yung passer. Halos konti lang din naman yung mga hindi pumasa. Especially yung mga hindi nag-attend. Okay? So yung verdict ko din kasi talaga ganyan kasi yung passer is kulang pa sa quota. Kaya malabong may bumagsak kasi kulang nga yung quota. Kaya congrats po sa lahat ng pumasa. Ipasa po natin yung mga requirements natin, magpa-medical po tayo para ma-encode ni DMW at ma-approve naman ni HRD Korea yung mga requirements. Okay? So pinadali na rin nila yung papasa ng requirements. So imbis na pumunta kayo ng DMW, ngayon online na. So lahat kasi naman talaga ngayon online na kasi mas madali. So ngayon gagawin nyo lang pag magpapasa ng requirement, ipascan nyo lahat ng mga kailangan and then iaano lang nyo, pagsasama-samahin lang sa isang PDF. Okay? And then after nun is pupunta kayo sa link na to dun sa number 1 para may submit yung mga requirements. Google form to na mag-fill up kayo dito. Okay? And pag napasa nyo po yung mga requirements, makaka-receive kayo ng email na na-receive na ni DMW, and then after noon, hindi nyo po sila pwedeng kulitin. Kasi sila i-encode lang nila yon, tapos ang mag-approve is si HRD Korea. Kasi may mga nakita kong mga vlogger-vloggeran dyan na ang sinasabi, kapag wala pa daw approval, is kulitin daw si DMW. Mali yun, mali. Halatadong walang alam sa process kahit nasa Korea na. So yung gagawin nyo after pasa ng requirements, maghihintay ng approval, si HRD Korea ang nag-approve. So medyo minsan matagal yung approval. So habang naghihintay ka ng approval, ang gagawin mo, mag-aaral ka ng Korean language ulit or mag-memorize ka ng mga phrases kasi kapag nakaalis ka is gagamitin mo na talaga yung Korean. Kaya kailangan mo talagang masanay sa salita nila. Okay? So, yun yung mga importanteng information para dito sa mga passer natin, KLT22. Okay? Magpa-medical, ipasa. Andyan yung mga link. Naintindihan naman natin yung English. Andyan naman po yung mga kailangan nyong gawin. Congrats sa ating lahat. Sana ay maselect tayo kaagad at makapunta ng South Korea. Yun lang po para sa video na to. Congrats ulit po sa mga pasado ngayong KLT22. Para dun sa mga interested na mag-aral, pwede kayong mag-enroll sa K-Learn Korean Language Training. So, matagal na po kami nag-a-assist ng mga interesadong mag-work sa South Korea.
So baka i-consider nyo kami. Kahit nasan kayo sa bansa, pwede kayong mag-online class. Huwag niyong pahirapan yung sarili nyo. Madali lang yung process. Basta makinig kayo na maayos sa nag-a-assist sa inyo. Andiyan naman yung mga announcements sa DMW. So 4,000 pesos lang ang aming enrollment fee. Full assistance na po yun hanggang sa makaalis kayo. Ibig sabihin ng full assistance, i-guide namin kayo sa step-by-step na process. Simula sa pag-aaral ng Korean language, sa mga announcement, sa skills test, hanggang sa makaalis. Okay? So madali lang po yung process. Pinaka main requirement lang talaga is makapasa kayo sa exam. Korean language exam kasi po yun yung pinakamahirap. Kung sa skills test naman, madali lang siya. Gaya ko, nag-skills test din ako nung 26. Wala man akong practice. Okay, so pumasa pa din ako. And then, nag-exam din ako nung March 12. So, pumasa pa din kahit na yung mga vocabs ko is nung 2013 pa. Okay? So, kung kayo interested, government to government process naman po ito. Walang placement fee. Mag-e-exam po kayo. Ibig sabihin mag-aaral kayo kasi mag-e-exam kayo. Kailangan nyo ipasa yung exam. So, wala pong shortcut sa pagkukorea. Kailangan paghirapan nyo talaga siya. Kailangan mag-invest talaga kayo. Kailangan mag-aral talaga kayo. Mahirap siya kung mahirap. Pero kung interesado kayo, dadali lang yan. At kung talagang gusto nyo yung gagawin nyo, kung talagang gusto nyo makapunta ng South Korea, 80,000 basic salary. Imagine, mag-aaral ka lang. Diba? Tapos papasa mo lang yung exam. Apakadali lang niya. Basta seryosohin mo lang siya. Wag negative, wag puro negative ang iniisip. Okay? So masyadong mahaba na yung video. Once again, this is Sir Gerard. Congrats po ulit sa mga passer natin ngayong KLT22. Maraming salamat sa panood ng video. Kung kayo nasiyahan, nagustuhan nyo yung video, pwede naman pa-share, pa-like, pa-subscribe, etc. Hanapin nyo rin kami sa Blue App, kay Learn Korean Language Training. Shoutout sa mga estudyante natin sa South Korea. Once again, Sir Gerard here, and you have a nice day.